Pag may malakas na katok sa pintuan, alam na alam namin na nasa labas yung tito namin. Umaga pala nang mag-video ako nito, pagpapasok na siya sa trabaho, dadaan muna yan sa bahay. Tumutunog pala ang pintuan namin kapag nag-o-open ito. Nakadikit na kasi ang pinakababa na kahoy sa sahig. Narinig niya ang pagbukas ko ng pinto kaya bumalik agad. Routine na kasi niya ang kumain muna sa umaga bago pumasok. Kaya palagi kami nagtitira ng kanin sa gabi para kinaumagahan mayroon siyang makikita. Pagpasok niya sa bahay, didiretso yan sa kusina. Bubuksan ang pwede niyang mabuksan. Sa mga gantong oras sakto at wala dito ang asawa ko, maaga pa kasi siyang umaalis para magbiyahe. Minsan kasi mga times na napagsasabihan siya. Siyempre normal lang naman yan sa pamilya, lalo na't kung minsan sagad na. Lagi ko siyang pinagsasabihan na kapag lasing siya, hindi kontrahin ang asawa ko at dito ka minsan kumukuha ng pagkain. Hindi lang pala minsan, madalas pa. Baka sabihin na naman ng iba na nanunumbat na naman. Nagkwekwento lang po. Ewan ko din ba sa tito ko na kapag lasing siya kung ano-anong sinasabi tungkol sa asawa ko. Minsan masasakit pa. Itong isa, syempre kung andyan siya naririnig niya, hindi naman yan manhid at nasasaktan din. Napapatulan niya. Kaya hindi pwedeng wala ako sa bahay sa tuwing lasing siya kasi baka kung anong magawa sa kanya. Feeling lang niya na malakas siya pero isang suntok lang sa kanya, tumbayan agad. Lupaypay yan agad, malakas lang sa salita. Pero wag ka, kapag may hawak siyang matatalim na bagay tulad ng sundang o kutsilyo, wag na wag kang lalapit at baka madisgrasya. Yun yung delikado. Hindi pwede sa kanya ang mga matatalim kapag lasing. Kaya wala siyang ganun sa kubo niya at kinukuha ko lahat. Delikado kasi. Daldal lang yan ang daldal hanggang sa magdamag. Huwag mo lang sasagutin at siguradong mag-aaway kayo niyan. Kapag ganito, ayaw magpatulog. Hindi kami niya makatulog kapag nasusobrahan siya ng inom. Ang liit lang niya na tao pero napakalakas ng boses sa gabi. May distance yan yung kubo niya sa bahay namin pero rinig na rinig namin sa bahay. Hindi naman siya nananakit basta pagbibigyan mo lang siya sa gusto niya. Hayaan mo lang na daldal ng daldal. Balik na tayo, ginagawa niya. Ayan yung pagkain niya sa umaga. Kunti lang pero nabubusog na siya diyan. Kaya na niya yung tiyan niya hanggang sa magbigay ng snack yung amo mga bandang 9 AM. Hindi siya marami kumain ng rice, kaya malayo sa kanya ang maging diabetic. Naalala ko nga ang isang comment kung aware daw ba siya na vinivideohan ko. Yes po, alam po niya. Siguro nasanay na lang din siya, pero hindi po siya marunong gumamit ng cellphone.